Good day everyone, this is our report, hypergeometric distribution. So, in probability theory and statistics, the hypergeometric distribution is a discrete probability distribution that describes the probability of successes in draw without replacement. So, when we say hypergeometric distribution, isa type siya sa discrete probability nga naga-describe sa probability or posibilidad sa success in draws without replacement. So, nakaingan siya nga type sa discrete because magamit na to ang topic siya sa discrete. Ang discrete manggod is naa siya'y topic na fundamental counting principles, permutation, o combination. So, ang hypergeometric is magamitan na to og formula sa combination. I-explain na ko na siya later kung unsa na nga formula. So, hypergeometric distribution is similar to the binomial distribution, but the difference is the method of sampling. Binomial experiment is sampling with replacement. Ang hypergeometric experiment naman is sampling without replacement. So, ang binomial is giingon diri with replacement daw. So, ang pasabot ana, kunyari, naay raffle. Then, nabunutan nabunutan imong pangalan. So, kato nabunutan nimo is, pwede to nimo siya mabalik og butang gyapon sa raffle para mabunot og usab. Unlike sa hypergeometric is, ang giingon there is sampling without replacement. Kunyari sa raffle gyapon, nabunutan imong pangalan. Pero hypergeometric man siya, without replacement. Kung nabunutan na to siya or nakuha na to siya, dili na siya pwede ibalik sa putanganan o raffle. Mao na ang different nila. Kung sa card man, diba ang cards is naay 52 kabuok. Kung sa binomial, if kunyari magbunot kag isa, katong isa is pwede nimo siya ibalik didtog butang gihapon ang imong nabunot. Unlike sa hypergeometric is magbunot kag isa, dili na siya pwede mabalik. So na possibility na mahurot ang cards. Then dili magbalik-balik ang iyahang sulod or kanang cards. It's because kay dili na pwede ibalik ang sa hypergeometric nga imong nabunot. So next is hypergeometric characteristic. The hypergeometric distribution has the following characteristic. There are only two possible outcomes. So, naara day duha ka possible outcomes ang hypergeometric. It's either success ka or failure. The probability of success is not the same on each trial without replacement. Thus, events are not independent. So, dariya, ang posibilidad daw sa imuhang success kay dili pareha sa tagabunot nimo, kay without replacement man siya, dili magbalik-balik ang imuhang nabunutan. Di na siya ibalik, pwede balik. So, naay chance nga dili na nimo makuha ang success permanente. Naapoy siya failure. Kay maglahi-lahi yan chance mo nang ginatawag siya og not independent. In which population is finite. So, kani is, pasabot ani, na ay limitation or kahumanan. Kunyari, sa classroom, na ay 35 lang ang student. So, dapat, ang imuhang
gamiton nga sample kung tahay mag-sample ka sa room kato nga room nya 35 ra ang student. So dapat dili mo lapas og 40 ang imong sample kay ang naadto ara nga estudyante is 35 ra. So dapat 35 pababa ang imong sample na gamiton. Kay bawal siya mulapas is because mao to ang imong gigamit nga sample 35 lang siya. Naa siya'y hangganan or limitation. Trials are dependent. So manay ginaingon nga trials dependent it because dili siya tsansa nga imong success makuha it kay tungod dili pwede na magbalik-balik ang imuhang mabunot. So, ang hypergeometric distribution, mean and variance. Ang hypergeometric distribution pod is naa siya'y formula sa mean og variance. So, sa right side, makita ninyo din ang formula sa variance og mean. Sa pikas pod na side is the binomial distribution. But this formula is gipakita lang nako but we are not focusing on it. We're focusing the formula of hypergeometric. So ipakita nako ang formula. This is the formula of hypergeometric. So where the big N is total population size, big K is number of success in the population. Ang small n naman is number of draws or sample size. Ang small k is number of successes in the sample. Ang AB is the binomial coefficient. So, ang B dira is representing the number of ways to choose B items from a set of A items. A set of A items. So, ang kanang A bidra is dili siya inana pagka-forma, bali na siya. Pareha dapat na siya ng formula diya sa babaw kanang K nga big o K nga small. Inana siya, explain ako later sa solving. So, na ako'y solving diri example 1. Solving. 5 employees are selected at random to form a committee to meet with management regarding shift starting times. What is the probability that 4 of the 5 selected for the committee belong to a union? So, diri is ipakita nako ang solving niya ani nga problem. So guys, malito ang nasa PPT nako nga nagtapad ang A and B. Inana dapat siya nasa baba ang A and sa baba ang B. So mo na ang ginaingon nga sa discrete probability na ang combination formula is pareha sa hypergeometric. Lahi lang sila og variable. Ang gigamit lang sa combination is E, N og R. Diri sa hypergeometric is A and B. So, A factorial over B factorial, open parenthesis, A minus B, close parenthesis, factorial. So, mo ni ang hypergeometric. So, parihara sila sa combination o sa hypergeometric. Mo nang tawag siya na kind of discrete probability. So, proceed ta diri sa example nako kaganina. Mo ni ang given. Example, ang N is a total employees 50. Ang union employees is 40. Mo ni ang big na K. Ang small k is the non-union employees. Mo ni siya ang 10 nato. Ang N is ang sample size. 5 kabuok ang. Then, ang X is number of union employees in the sample size. So, instead na magamit mo og in-ani na formula, tudloan ti mo unsaon paggamit sa teorya. In-ani siya.
So diri guys is mapadali ang inyong pag-solve nani 40 shift tapos pangitan nyo ang NCR dira tapos pinduton niyo. So inani siya madiretso siya og ka-answer. Mas dali ni siya gamiton kontra atong formula nga gamitan pa nimog factorial. Pero ipakita dyan pa na ko ang paggamit or pag-solve tong factorial na mano-mano or sa cycle na inani siya. Like this, tanawaran ninyo. Inani siya 40 factorial. Mas dali mo maka-solve kung ang inyong cycle is naa siya fraction. Kay kung ulay fraction, maglisod mo og kanang maglisod mo og arrange sa inyong isolve o inana nakuha dayon, diba? Pero mas dali jud to ang NCR ang inyong gamiton. So then here is ipakita na nato kung giunsa pag-solve ang katon na problem. Tan-awan ninyo tarong aron masabtan ninyo kung giunsa pagkuha sa answer. So akong pag-solve diri is akong gamiton ng easy way sa paggamit sa cycle, which is ang NCR or ang combination na formula. Pwede po ka maggamit o hypergeometric na formula or factor Japan siya, combination Japan siya, pero kailangan pa nimo isa-isa og butang. So idiretso na nako siya og solve sa 40 shift NCR then 4. So mugawas na diretso ang answer, dili pareha nang sa baba na is kailangan pa nimo siya 40 factorial over 4 factorial then minus pa. So kani is kailangan pa nimo siya minus 50 minus 40 10 then 5 minus 4 is 1. So gibutang nako siya then dapat na idiretso na nako na siya 50 shift combination 5. Diba mas dali siya gawas ang answer. Pero if need jud og kanang imano-mano ang solving sa quiz, need jud nimo siya imano-mano sa calculator. So kani is pwede ra na siya 10 because if gamitan nimo na siya og factorial, ang gawas ana is 10 gyapon. So i-dutsa na nato siya og solve. Ani na siya sunod. So kani is pwede na nimo na siya idiretso sa cycle
Kung naa kay fraction, mas dali jud siya sa cycle. Magawas na diretso ang answer. Inighuman ana is mo na ang final answer nimo. So, ang answer is 0.31. So, sa human ani ipakita nako ang sa PPT na solving. Libog manggod to siya dito bantog ipakita nako unsaan siya pag-solve. Inana siya. Pero di nato dapat kalimtan na ang P og 4 kay nana ang tama na pag-solve. Dapat na siya inana. So, since sumunata ani na example, napakita po na ko og unsa nako pag-solve ang para makuha ning answer na 0.431. So, I hope na nasabtan ninyo to ako ang solving. So, proceed ta sa example 2. A carton contains light bulb. Defective 3, total 24. What is the probability that if a sample of 6 is chosen at random from the carton of bulbs, X will be defective? So, sa nakita ninyo is inana siya ang formula. Parihan na dyan po itong ano. Ipakita na po ang answer. So, ipakita na ko kung nganong ang answer is 0.40316. Let's go. So, dariya is isulat na to ang given sa ato ang isolve. Ang ato ang big letter N is the 24. Then ato ang king dako is 3. And then pagkahuman ng ato ang small na key is 21. Kabala mo na 21 na siya. Dili na ito nagikuha. 24 minus 3 and minus k. Small n na to is 6 and the x na to is 0 kay nakaingon dito x will be the defective. Since nasuot na nato ang given, proceed na to sa solving. Copy lang ang formula and then isolve na nato siya. Gamitan nako ang factorial na combination. Answer is 1. So, kabalo naman mo unsaon siya paggamit sa calculator, ipasunod-sunod na lang ninyo siya. So, para madali ko is gamitan na dyan na ko siya og easy way sa calculator. Diinig, human mo gamit sa combination na formula is magpusod na pod ka dito sa
edit siya na nimo calculate sa cycle para makuha ang imuhang final answer. So dali ra kay siya, di ba? If masabtan nimo og tarong kung giunsa siya pag-solve. So I hope nga nasabtan po jud ninyo ang ako ang gitudlo. Mana? So, sa atong solving is mauni ang answer. So, kung tanaw ninyo sa PPT, tama ang answer, di ba? So, tama ato ang pag-solve. So, as you can see, sa ato ang PPT o sa solving kanina nga answer is parihara. So, it means ang ato ang pag-solve is success. Tama siya. So, I hope guys nga nasabtan ninyo ang the way nga pag-solve nako. So, naay other example diri If gusto ninyo na mag-solve, na siya answer daan, ihatag na ko ni siya as a solving problem ninyo para makatry pod mo nga isolve ninyo kung makuha ba ninyo ang answer. So, that's all about the hypergeometric distribution. I hope nga naamoy na learn. Thank you.